Okay, ako po'y bumabati muli sa bawat isa ng isang magandang umaga. Ganyan din po sa ating mga taga-spray po sa ating live. Good morning din. Of course, magandang umaga po sa ating morning. Morning! Morning! Johnny morning! Handa po ba yung ating mga puso sa ating pagkinig? Parating po sinasabi, parating po tinatanong kung handa na yung ating mga puso. Kasi po, when we listen to the Word of God, hindi lamang po isip, pati yung ating damdamin. Kaya nga ba, tinatanong ko, nakahanda na ba yung ating mga puso? Kasi when we listen to the Word of God, kasama po yung puso sa pag-accept ng ating mga maririnig na mga salita galing sa ating Panginoon. The title of our message for today is Dwelling in the House of God. Sa Tagalog po, paninirahan sa tahanan ng Diyos. Nga po tayo ay dumaan sa pagkabata. Generally speaking, wala na pong higit na sarap ng nararamdaman nating pag-aasikaso ng ating mga magulang sa ating buhay. Regardless kung mayaman ang ating mga magulang o naging mahirap man, iba yung pakiramdam kapag tayo ay nasa sariling mga tahanan. Kahit alam natin wala tayong ambag sa pagpapatayo ng tahanan ito, kahit wala tayong ambag sa mga inihahaing mga pagkain araw-araw, kakain tayo, di ba? Komportable, walang iniisip, walang iniintindi. That is how it feels kapag ikaw ay nasa sariling tahanan. At iba rin kapag ikaw ay isang bisita lamang sa isang bahay, kahit gaano pa kabait ang host, kahit pa close friend mo ito, o BFF, o whatever friends. It will never take away the fact na ikaw ay isang bisita lamang. Kahit na napakasarap na ng pagkain, ay baka lilimitahin mo pa ang pagsubok kahit masarap pa. Hindi gaya kapag nasa sariling tahanan, subo lang ng subo. Pero kapag ikaw ay bisita lamang, may limit. Mayroon kang iniisip na kung minsan nakakaya kumain ng marami. And then after you eat, maybe baka magpresenta ka pa, ikaw na maghugas ng pinggan, di ba? Right, kasi hindi mo bahay yun eh. Nag-aalangan ka na kuminsan naparami yung kain mo at kuminsan tayo na manampil kay Kapampangan. And take note, baka while you are eating, baka hindi mo alam ang iniisip ng host, di ba? Ang BFF kong ito, hindi ko pa alam. Siya yung nagmamalite sa akin kapag hindi niya ako kasama. Tapos dami niya pinakain. Di ba marami tayong iniisip na ganon? Hindi tayo mapakali when we are not in our own house. All of this will never happen when you are at home, ang sabi ko nga. Kasi sa bahay, tanggap ka nila, ano man ang iyong mga pagkakamali. Sa bahay, tanggap ka nila. Kahit ano pa ang mga pagkukulang na ating mga nagagawa. May mga pagkakataong nasesermonan tayo at kung minsan naman, may mga pagkakataong may mga problema at pasanin sa isang tahanan. Pero nalalampasan ang lahat ng ito at nangingibabaw ang pagmamahalan sa tahanan. So this is the difference when you are in your own house and when you are just a visitor of someone else's house. In Psalms 23:6, ang sabi po dito ni David, si David po ang ating bida ngayon sa ating mensahe. Sabi po dito ni David, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Sabi niya sa Tagalog, surely, na ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos ay mapapasa akin. 100%
Very sure si David sa kanyang pagsasalita dito na ang pag-ibig ng Diyos ay susundan siya sa lahat ng araw ng kanyang buhay. At dinagdag pa niya dito, and I will dwell in the house of the Lord forever. We are talking about house. Diba? Sabi sa Tagalog, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. This is David. Alam naman natin kung sino si David, ang kanyang nakaraan, kung ano ang kanyang buhay. Dito po nasabi niya, in spite of all the struggles, alam niyo po ba nung sinabi ni David ito, wala siya sa kanyang comfort zone. Actually, habang sinasabi ni David ito, sa pamamagitan ng pag-awit, ay nasa kuweba siya, palipat-lipat ng bundok, dahil hinahabol siya ng mga hukbo ni Haring Saul, at siya ay papatayin. Kaya nga ba, hindi po madali yung pinagdadaanan ni David nung sinabi niya ang mga katagang ito. Ang naging buhay po ni David ay naglalarawan ng isang pagkaraniwang Kristiyano sa ating panahon. Yes po. Hindi man magkatulad, pero ang bawat isa sa atin ay dumaan sa isang buhay na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. Like David, nagkasala din siya at nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Subalit kaano man po katindi ang ating pagsuway sa Diyos sa ating nakaraan, katulad ng isang manulang, tayo ay tinanggap pa rin sa ating mga sariling tahanan. I'm talking about God here. Na noong napagtanto natin ang ating mga pagkakamali at nagbaliktod tayo sa ating mga magulang, tayo ay dalawang kamay nila tinanggap. Same is true with God. Kahit gaano pa katindi ang mga pagkakasala na ginawa ni David, siya ay tinanggap ni Lord at siya nga ay tinaguri ang he was the apple of God's eye. In spite of all na mga kasalanan kanyang ginawa sa kanyang buhay. Pinapakita po ng Biblia kung gaano katindi ang nagawang pagkakasala ni David. At ito ay hindi po pangkaraniwang pagkakasala lamang. Should I say, hindi ito mga maliliit na pagkakasala lamang. And of course, sin is sin. Kaliit man o malaki, wala pong degree. Ang kasalanan ay kasalanan. Pero kung titingnan natin, pagbabasihan natin ang mga kasalanan ng iba, malaki po ang naging pagkakasala ni David sa kanyang buhay. Siya po ay pinagkalooban ng napakataas ng posisyon at like in the government sa ating panahon. Pero ginamit po niya ang kapangyarihan ito para mang-apak ng mga maralita at mga mahihina na wala namang magagawa kung hindi sumunod sa kanya. Ang tawag po doon sa English ay exploitation. Maraming ganun sa atin ngayon. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay si David po, ang kasalanan ni David. Ano nga ba ang kasalanan ni David? Nung siya po ay naging hari, nakita po niya naliligo si Bathsheba. Of course, yung palasyo napakataas. Siguro, kasi noon yung mga bahay, may mga rooftop po. Kahit maliit lang yung bahay, wala silang mga yero. Yung kanilang mga bubong ay mga semento din. So, siguro, doon naliligo si Bathsheba at natanaw ni David, napakaganda ni Bathsheba. Napakaganda. Like pa yung pinakamagandang sa mga artista noon. At ito po yung sinasabi kong in-exploit po niya si Bathsheba. Si Bathsheba po ay may asawa na, ang pangalan ay Uriah. Si Uriah po ay napakalapit din kay David. Na kung titingnan mo, na dapat sana, hindi niya gagawa ng masama si Bathsheba dahil si Uriah po ay isang pinuno ng mga sundalo ni David. Siya yung isa sa mga
frontliner na tinatawag kapag may mga digmaan. Siya po ang isa sa mga inaasahan ni David. Pero dahil po sa kasalanan ito na nagawa ni David, dahil sa siguro natukso siya kay Bathsheba, kumukuha po ng paraan si David na patayin si Uriah para mapasakay niya si Bathsheba. Indirectly, pinatay niya kasi ang mga namumuno po noon, nasa likod po kapag nakikipagpiyera. Ang command po ni David ay manguna po si Uriah. Alam niya na mamamatay si Uriah kapag ginawa niya yun. To make the long story short po, namatay si Uriah. Napagtagumpayan po ni David yung masama po niyang, yung masama niyang maitim na malakin kay Uriah na mamatay. At namatay nga po si Uriah at napasa kanya si Bathsheba. Naging asawa po niya. At yun po ay doon na po nag-upisa yung buhay ni David kasama si Bathsheba, pero hindi po nagtagal yun dahil hindi nagtagal yung kanyang masamang puso patungkol doon dahil nagsisip po siya sa kanyang ginawa. At iniyakan po ito at siya po ay naparusahan at napalo po siya ng Panginoon dahil sa ginawa niya niyon at namatay nga yung anak niya kay Bathsheba. At doon na po umikot yung buhay ni David na sa kanyang pagsisisi ay napalapit lalo siya sa Panginoon. Dito po, sabi ko nga dito, kapag ikaw ay nagsisi at tinanggap mo ang iyong Panginoon, ang Panginoon, nating Diyos, at tayo nagbalik loob sa Kanya, buong puso na po tayong tatanggapin. Malaki man ang kasalanan o maliit, di naman po ang hinihintay ng Diyos na tayo ay magbalik loob sa Kanya, gaya po ni David. Like in the story of the prodigal son, alam natin ang kwentong yun, na ang isang alibughang anak na ito ay kinuha yung mamanahin niya sa kanyang ama, at umalis siya sa bahay nila at nilustay lahat ng pera. Nilustay lahat sa masasamang mga bisyo. At nung nawala na po yung pera, ay nagbalik loob siya sa kanyang ama, na ama symbolizing our Father God here, at tinanggap po siya ng buong puso din ng ama dito. Ibig sabihin, when we come to Christ, when we come to the Lord, never mind your past. Never mind kung gaano pa pagbulok yung iyong nakaraan, kung gaano ka kasama. Ang importante sa Diyos ay ngayon. Kung ano yung puso mo ngayon sa Diyos, yun po ang importante. So sa lahat po ng ito ay nasabi pa ni David ang mga katagang dahil nga siya nga po ay kinasigan na ng Panginoon, kinalimutan na ng Diyos yung kanyang mga pinaggagawa. Kaya nga ba dito, when he was in trouble, nasabi niya ang mga katagang ito na nagbigay ng comfort sa kanya. Sabi niya, surely, Lord, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, pinagsisihan niya, naging pagkakasalan niya, at ang mga ito ay pinagbayaran din niya. Dahil tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi lang po relationship, nagkaroon siya ng very intimate relationship sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga dito, sabi po dito sa Psalms, ang sabi niya, muli sa Psalms 23:5, sabi po dito ni David, you prepare a table before me. Sabi niya kay Lord dito, you prepare a table for me, before me, in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Titingnan po natin ang anong sinasabi dito ni David. Ipinaghanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, ang sabi ni David. Iyong pinuhusan ng langis ang aking ulo,
umaapaw ang aking saro. This is how God treats His children. And when God blesses us, nakikita ito ng mga hindi naniniwala sa Kanya. Ito yung tinatawag niyang enemies. When He blesses children, umaapaw ito. Huwag mong titipirin ang pwedeng gawin ng Diyos when you became His children. Hindi po natin kayang tawarin ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Especially kung dito sa makamundong mga pangailangan lamang ay masasabi kong napakaliit compare doon sa kaligtasan pinagkaloob ng Diyos sa atin. So, huwag natin pong tawaran ang Diyos, tipirin ang ating mga hinihingi sa Kanya. He can give you more than you can imagine po. Mayroon siyang pusong umiibig sa atin at mayroon siyang kapangyarihang pwedeng magbigay sa atin noon. So dito po, ang sabi nga dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Bakit ba ang mga yan? Sinasabi ng iba. Isa sa atin. Hindi man mayayaman, wala mang mga luxurious things, pero bakit mas mukhang masasaya pa sa atin? Kung minsan po, hindi natin alam, masasabi ng ibang mga tao, ano ba yung mga yan? Naka-tricycle lang, naka-motor lang, may kotse nga, bulok-bulok naman. Pero ang sasaya nila. Kaya ba dito, tama yung sinabi nila dito, kung minsan pinapakita ng Diyos kung paano niya i-bless yung kanyang mga anak, lalo na kung spiritual blessings ang pinag-uusapan. Not only that, kapag ang isang taong dating masama ay nakatanggap ng kaligtasan at siya ay binago ng Panginoon, kita rin ito ng mga tao. At kung minsan tinatanong nila ang kanilang sarili, bakit ba yung mga yan pwede rin palang magbago ang isang tao? Bakit ako hindi nagbabago? Pinapakita ng Diyos yung ating mga pagbabago para tayo ay magsibipok mga ilaw, mga asin ng mundong ito para marami po ang mabiyayaan din ng Panginoon sa mga ibang tao din. In the Old Testament, mayroon ding ibang interpretation ang cup na ito na sinasabi ni David. Sa Tagalog, ang sarong ito. In Psalm 75:8, it says, in Psalm 75:8, kinuha ko po yung easy to read version dahil mas madaling maunawaan ang sabi dito ni David. The Lord, I think, hindi si David ang nagsabi nito. I think it was Isaiah. Hindi ko po sure. The Lord has a cup in His hand. It is filled with poison, wine of His anger. He will pour out His wine, and the wicked will drink it to the last drop. Sabi po sa Tagalog, sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang kopa. May alak na bumubula. Hindi ko margarita ito, ha? Hinalong totoo. At kanyang ibubuhos ang laman nito. Tiyak, tunay na ang masasama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang latak nito. This is the Old Testament we are talking about here. In the Old Covenant po, dahil ang lahat ng tao ay naging masama, ang galit ng Diyos ay naramdaman ng bawat isa naman. Like in the days of Noah, kita naman natin na pinuksan ng Diyos ang buong mundo at sa pamamagitan ng tubig at ang pamilya lamang po ni Noah ang naligtas doon. And this wrath-filled cup is what Jesus asked God to remove from Him the night before He was crucified. You remember when the Lord Jesus Christ was in the Garden of Gethsemane before na hulihin siya. Di ba nagpupuyat sila noon na Pedro? At siya nanalangin. At ang sabi po dito ng ating Panginoon sa Matthew 26:39, going a little farther, sabi niya, He fell with His face to the ground. Palakad pa niya ng malililayo, ang ating Panginoong Jesus ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi,
prayed, my Father, kinausap niya ang Diyos Ama, if it is possible, ang sabi niya, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya nagpatirapan na nalangin na nagsabing, Ama ko, kung maaari po lumampasan sa akin ang sarong ang kopang ito, gayon may hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. It is because Jesus drank the cup of God's wrath. Ano yung cup of God's wrath? Yung pagkapako niya sa krus. Sabi ni Kristo, kung pwede nga lamang, huwag mo nang danasin ito. Kung pwede nga lamang, huwag mo nang inumin ang kopang ito. Kasi yung kopang yon, nandoon po yung galit ng Diyos na binabanggit kanina sa ating binasa, yung cup of the wrath of God. So dito, it is because Jesus drank the cup of God's wrath on the cross that those who trust Him receive a cup overflowing with mercy. Kaya nga ba, na dati ang overflowing cup na ito ay simbolo ng galit ng Diyos, dahil po sa ating Panginoong Yesus, ito hindi na simbolo ng galit ng Diyos. Pinalitan na. But a cup overflowing with God's mercy and grace to those who trusted our Lord Jesus. It is because Jesus drank the cup of God's wrath on the cross that those who trust in Him receive a cup overflowing with mercy and grace. Na dapat sana po tayo uminom ng sarong yon. Para sa atin yung cup na yon. Para tayo ang mapako sa krus. Sabi nga ni Kristo, kung pwede nga lang, huwag ko nang danasin ito kasi sa kanyang katawang tao po, sa katawang tao ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos ng katawang tao, ramdam pa rin ng Jesus na ito ang sakit na kanyang pagdadaanan. Kasi the Spirit of God living in the flesh, mararamdaman niya yung pako, yung mga pagkubot sa kanyang mga balbas, mga pagmumura, pagdudura, pagsisipa, mararamdaman niya yon. Kasi nasa katawang tao po yung Espiritu ng Diyos. Kaya lamang sabi ni Kristo, pwede nga lamang. Pero hindi. Sa puso ni Kristo, nasabi lamang niya yun dahil He was in the flesh. Pero nasa puso ni Kristo, tanggap niya yun eh. Tanggap niya yung dadanasin niya. Bakit? Because He loves you and me. Kung di niya iinumin yung kopa na yun, tayo ang iinom nun. Tayong lahat ay mapapa-impyerno po dahil tayong lahat ay mga makasalanan. That is why here, kung walang Kristong bumaba, kung walang Kristong inialay ang kanyang buhay sa krus, tayo pong lahat, wala ni isa man na hindi pupunta ng impyerno. Kasi kung kaya lang naman natin na maging mabuti at huwag na pupunta sa impyerno at mapalangin, dapat sana hindi na bumaba sa Kristo. Our good works, hindi po sapat yun. Hindi sapat yung magpapakabuting tao ako para pumunta ng langit. Yes, pwede mong gawin yun, pero mapapa-impyerno pa rin. We need Jesus to go to heaven. Sabi nga sa John 14:6, that He is the way, He is the truth, He is the life. Sabi niya, walang makakaparong sa Ama, maliban dumaan ay sa akin. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Maliwanag. So back to David. Sa ating binasa kanina, when David said, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi naman nasa mabuting kalagayan si David, ang sabi ko nga. When he wrote Psalms 23, sabi ko nga, siya patagong-tagong lamang, palipat-lipat sa mga kuweba ng kabundukan, inahabol siya rin alam sa lupa. And God used Psalm 23 to comfort His son David. Of course, ang binabanggit ditong bahay ng Diyos ay hindi po makikita sa lupa. The house of the Lord is not here on earth. Hindi sa mga templo, hindi po tayo maniniwala doon. Wala po dito ang tahanan ng Diyos. Of course, yung templo ng Diyos, yung tahanan ng Diyos is in your heart. Buhat nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon,
pinanirahan ka na ng banal na Espiritu. Tayo rin po, kapag tayo ay napapaligiran ng mga unos at pagsubok ng buhay, like David, pwede rin naman natin sabihin sa ating sarili that God is with me. Diba? That His goodness and mercy will follow me all the days of my life. Pwede natin sabihin yun. David is the Son of God. Gusto sa atin lahat tumanggap sa Diyos, kaya rin natin banggitin yan when we are in trouble. So, God is with me. His goodness and mercy follows me. Before long, I will be in heaven forever with me. Being in God's presence means meant everything today. Being in God's presence. Yun na yung buhay ni David. Being in God's presence. Did you know why we can sing praises for the Lord? Kanina po, di ba nasabi ko sa inyo kanina? Pwede lang muna tayong tumigil. Pwede lang maghapon na tayo mag-awitan dito. Alam niyo kung bakit? Kung pwede lang gawin natin yun, gagawin natin. It says in Psalms 84:10, sabi ni David, sapagkat ang isang araw sa iyong bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saalman. Nanaisin ko pa, sabi niya dito, maging tanod sa pintuan ng bahay ng aking Diyos. Nanaisin pa niya maging security guard kaysa tumahan sa mga toldo ng kasamaan. This is David. Hindi man natin kasing lalim si David, ay nagkaroon din tayo ng intimate relationship with God. This is sinasabi ko kanina. Bakit natin kayang maghapon umawit sa Panginoon? May relasyon kayo. Mahal mo siya. Diba? When you love somebody, hindi yung ginagawa out of utos eh. Kasi merong nag-utos o ito'y nakasulat. Hindi. Ginawa mo yun kasi na-feel mo eh. Mahal mo eh. When you love the one na ino-offeran mo ng mga sakripisyo, you will no longer call it a sacrifice. Hindi na. Kapag ba ikaw, Sister Marisa, pinanluluto mo ng agahan si Jimwell, mabigat ka sa damdahan mo ito. Hindi. Masaya ka. Masaya mong inaalahin ang almusal. Matatawag mong ito'y sakripisyo. Hindi. It will no longer be a sacrifice. For you, it is a pleasure. It is always a pleasure to serve the one who love. Diba? Same is true po sa atin. When we come to the Lord, when we worship the Lord, when we serve the Lord, we cannot call this a sacrifice anymore. Kaya baka minsan, sasabihin ng iba, ano ba yung mga yan? Nagsimba na nga ng umaga, meron pang outreach, meron pang prayer meeting, meron pang Bible study. They will not understand it. Kahit ipaliwanag mo kasi na-feel yun ng isang may intimate relationship kay Lord. So, ang sabi po dito, hindi man natin kasi lalo naman si David, ay tayo rin po. Meron din tayong intimate relationship kay God. Na kung noon ay parang nangungupahan lang tayo sa tahanan ng Diyos, meaning, ilitaw, ilubog na parang palitaw ang ating buhay, dahil tayo parang mga mabuti, ilitaw, ilubog. Pero, we have the permanent address sa church. Para mga Christmas lights, patay sindi kapag may okasyon lang nasa church. But now, we can say that we are a permanent resident in God's house. Amen po ba? Amen. Nakatira na tayo dito. Hindi sa building na ito in the Spirit. Nakatira na tayo sa Espiritu because God's Spirit and all worshipers must spirit Him in Spirit. So, tahanan natin ito. Tahanan po natin. In Psalms, mga awit 65:4, ang sabi po, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit. Mga awit 65:4, mapapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit upang manirahan sa iyong mga bulwagan. So,
mapapalad daw tayo. Di ba? Di ba tayo nagkusa pumunta rito eh. Tayo po ay kinalapit ng Banal Espiritu. Minsan, tayo inutusan ng Banal Espiritu yung ating mga kaibigan to invite us here. Pero in reality po, tayo po ang mga pinili ng Diyos para siya ay makadaupang palad po. So, mapapalad daw tayo. Kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong templong banal. The presence of God is the believer's true home. Hindi po building yan. But this building, God is using this building as our temporary home po. Kasi here we can sing, we can praise, we can listen to the Word of God. Kaya nga ba dito, the presence of God is the believer's true home. Pangalawa na lamang po yung ating mga bahay kung saan man yun. So, kaya nga kapag ikaw at ang Diyos ay naninirahan na sa isang tahanan, you can always rely in His constant goodness, love, and care every day. At maging kamatayan ay hindi mo na katatakutan. Sinabi ni David yun. Kasi, sabi nga ni David, God's goodness and love will follow me. Sabi niya, hindi lang pansamantala, hindi lang yung pwede kang sundan ng pag-ibig ng Diyos kapag may problema lamang. Hindi. Sabi niya, all the days of our life, and we will dwell in the house of the Lord forever. Sabihin mo sa ikatuloy, we will dwell in the house of the Lord forever. Okay. Psalms 37:4. Malapit na po tayo magtapos. One thing I ask from the Lord, ang sabi mo ni David. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Talagang yung puso ni David, yung manirahan siya sa Diyos, sa tahanan ng Diyos. To gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. So, kapag tayo ay lumalim po sa ating spiritual life, gaya ni David, yes, sabi niya, gusto niya makapunta sa bahay ng Panginoon. Pero hindi lang yun eh. Like David, you no longer seek for heaven. You no longer seek for heaven. You no longer seek for the gifts. You no longer seek for the blessings. But seeking only the giver, the blesser, hindi na langit ang inaasam. Sabi niya, but to gaze on the beauty of Him and seek Him in His temple. Si Lord na yung inaasam. You know po, hindi niyo ba naiisip ko minsan yun? Inaasam mo yung langit, ano ba gagawin mo doon? If the Lord is not in the heaven, do you think mayroong joy na mararamdaman doon? Paradise will never be called paradise kapag nag-isa ka lang pumunta doon. Di ba, when we come to Baguio, anywhere else, sa isang magandang tanawin, pinakapaganda ng paraiso, puntahan mo. Pag hindi mo kasama yung minamahal mo, sasaya ka. Never. Wala po sa lugar yan. Hindi langit yung ating pinupuntahan para maging masaya. But the one who is already there. Buwa po natin, punta ka ng Baguio mamaya, mag-isa, mag-bus ka. Without taking your wife, your boyfriend, your girlfriend with you. Baka mamaya lang, kahit na naka-reserve ka ng 3 days sa hotel, baka mamaya lang uuwi ka. Paradise will no longer be called a paradise when you are not with your loved one. Same is true in heaven. Anong gagawin mo doon kung hindi mo inaasam ang Diyos? Never kang sasaya.
Like David here. Hindi niya inaasam ang langit para pumunta roon lamang. Hindi, para mag-enjoy lamang doon, para makawala sa bigat ng dinadala niya sa mundo. He wants to go to heaven to gaze on the beauty of God and to seek Him in His temple. David started Psalms 23 by saying, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako magkukulang. And He ends it with, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Tayo po, pwede tayo maging modern David. That only David can aspire. Hindi lang si David ang pwede magkaroon ng puso niya. Tayo rin po. In John 1:12 it says, in closing, sabi po ni Kristo dito, "Yet to all who did receive Jesus, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God." Like David, nagkasala lahat tayo. Sabi nga sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Wala pong naging mabuti. Kaya bumaba si Kristo, parang akayin tayo papunta sa Ama. At this is the first step na gagawin ng isang tao para matanggap niya yung gift na pinagkakaloob ni Christ sa atin. Salvation is not a reward of what we did or what we are doing. Salvation po, hindi yun ang reward natin dahil tayo naging mabuti. Hindi po. Salvation is a gift. Hindi pinagtatrabahuhan. Hindi kayang bilhin ng ano paman. But it came only from the grace of God po. What is grace? Grace is called the unmerited favor. Yung favor na hindi mo deserve. That is heaven. And only Christ can give that to you today. Today, hindi bukas. If you want to receive salvation, like David, na tayo rin ay makasalanan, like David, if you want to be forgiven, if you want to be redeemed from your sins, if you want to go to heaven with Jesus, ang sabi dito, tanggapin mo na siya. Believe in His name. Tayo po lahat dito. Kung sino man po sa atin, maging sa ating social media ngayon, nakikinig. Kung sino man po sa atin na hindi pa naranasan, yung siya ay maging ligtas. Kasi patawarin sa mga pagkasalang nagawa niya. Kasi nagkaroon ng karapatan bilang maging anak ng Diyos. If you have not experienced this yet, I challenge you today, all of you here, those who have not received yet salvation, you better receive Jesus today. And He knows you. Hindi po naging aksidente na nandito tayo ngayon. This message was done for you. Sino ko man ngayon, nanonood o nandito, para sa iyo ang mensahe nito dahil ano? Because the Lord Jesus Christ loves you. Wala akong ibang dahilan. Mahal ka ng Diyos. Sabi nga niya sa John 3:16, at nagsabi niya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For so whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Kung sino man na sumampalataya kay Kristo ay hindi na mapahamak pa at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. You want to receive it now? Wala pong win-win solution po ito. Walang katalo-talo. Just receive Jesus Christ. Tayo po'y
lahat ay yumuko. Tayo mananalangin. Habang ang lahat po ay nakayuko at nakapikit ang mga mata, simon po dito sa ating maliit na bahay pananambahan ang nais pong tumanggap ng kaligtasan. Ang nais maging anak ng Diyos. Katulad po ng sinabi dito, kung sino man ang gustong magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos, you have to receive Jesus today. And He will change your life. And He will forgive your sins. At tutubusin ka sa iyong mga kasalanan. Meron po ba? Pagtaas lamang po ng kanang kamay. Kahit kaunting pagtataas lamang po, nakikita ng Diyos. Hindi mo alam, baka bukas darating na ang Panginoon. Hindi mo rin alam, baka bukas mawawala na rin tayo sa mundo. Ibaba. Hindi mo rin alam, because of this message, God wants you also to be one of His children. I challenge you today, wala ng bukas. Huwag mo nang ipagpabukas pa, kapatid. Kung sino po dito, bibigyan kita ng 5 segundo. Sino man po dito, nais tumanggap ng kaligtasan. This is not joining any religion po. This is not joining any group. Once you receive Jesus, you are joining God's family. Not any religion, not any born-again group. Can you raise your hand? Okay. May nakikita po akong isang kamay. Meron pa po bang gustong tumanggap ng kaligtasan ngayon ba? God will change you. Meron na pong 2. Meron na pong 3. Meron pa po ba? Meron na pong 4. Meron pa po ba? Pwede po bang next step? Pwede po bang huwag natin ikahiya yung ating kaligtasan na tanggap yung bago dito? Pwede po ba tayo pumunta dito sa harapan and I will pray for you? Sige po. Dito po sa harapan and I will pray for you. Di po kayo magsasalita. I will just pray for you. Meron pa po ba? Kapag hindi pa ako nag-umpisa. Meron pa po ba? This is what I call privilege. Hindi opportunity. If opportunity comes only once, privilege po na iiba po. This invitation comes from God. Tayo po'y mananang. Repeat after niyo po yung lahat ng tumanggap mo yung umaga nito. Panginoong Jesus, salamat sa araw na ito na ako ay tinawag mo, na ako ay pinili mo. Lord, hindi po lingin sa iyo ang aking mga nagawang pagkakasala sa aking nakaraan. And I want to ask for your forgiveness, Lord. Patawarin mo po ako. At sa araw na ito, O Diyos, ako po'y nagsisisi. Panginoon, tinatanggap kita ngayong araw na ito bilang aking
sariling Panginoon at sariling tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. At yung mga hindi ko po kayang gawin, Panginoon, tulungan mo po ako. Tulungan mo pagawin ang aking buhay. Nang sa gayon po, ay maging kaaya-aya sa iyong harapan. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Sa araw na ito na ako po ay pinagpala mo. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong grasya, sa iyong biyaya. At hindi man karapat-dapat, ako po ay tinawag mo tunay na anak. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat tanging sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Ang sabi ng ating Panginoon in Luke, isang kaluluwa ang nagsisi, lahat ng anghel sa langit ay nagbubunyi. Hindi po isa yung nandito. Hindi lang anghel ang nagbunyi, pati tayo dito ba? Amen. So, we will call on God is good talaga. God is good. God loves you po. And you will see, Lord, may pangalawang birthday po ninyo. Today is your second birthday. At ngayong araw nyo, tatandaan nyo, ngayong kayo tinawag ng Diyos bilang isa sa kanyang mga anak. Papuri at pasasalamat ay tanging sa Diyos lamang. Palakpakan natin. I want to call Sister Sharon po para sa ating closing. Get it. Bless po ba kayo? Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. So, marapat po talaga na tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. He died for our sins at the cross. Hindi po biro ang kabayaran para lamang po sa kaligtasan po natin. Amen? Amen. So, manalangin po tayo. Kindly stand up po. Manalangin po tayo. Panginoon, makapangyarihang Diyos, Yahweh, hindi po kami karapat-dapat sa iyong harapan, Lord. But through Jesus Christ, Lord, Panginoon, iniligtas mo po kami, Panginoon, sa kamatayan. Maraming salamat po, Lord God. And in our hearts, Lord, Panginoon, tinatanggap po namin ang Panginoong Jesucristo bilang aming tagapagligtas, O Lord. Yes, Lord, na siya pong tunay na maggabay po sa amin, Lord, sa aming mga buhay. Kami po, O Diyos, ay linisin mo, Panginoon, Lord. Bigyan mo po kami ng Espiritong magpapakumbaba sa iyo, Lord. Sasamba, Panginoon, at susunod sa inyo pong mga utos, Lord. Sa inyo pong nais, Panginoon, lalakaran namin, O Lord, ang iyong katwiran, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na to, Lord God, na dinala niyo po ang aming mga paa sa lugar na to, Lord God. Inyo pong ibigay ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang kumilos, Panginoon, at maggabay po sa amin. Lord, give us strength, O God, Panginoon, na harapin, Lord, ang buong week, Panginoon, na darating, O Diyos. At tunay nga po, Panginoon, that we claim, Lord God, the salvation, Father God. We claim it, Lord, through Jesus Christ, Lord God. Maraming salamat po. And in our hearts, Lord, Panginoon, gaya po ng sabi ni David, I will dwell in the house of the Lord forever, Panginoon. At sabi niyo po sa iyong banal na salita, sa Psalm 27,
7:13, kiniklaim po namin that we will see your goodness in this land of the living, Lord. Maraming salamat po sa biyaya. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Gabayan niyo po. Let your Spirit, Lord, move, Lord, in our lives, Lord. Na Panginoon, na tunay ang banal na Espiritu, Panginoon o Diyos, ang siyang magbago, Panginoon, sa aming mga buhay. Because we cannot do anything, Lord, without you, without your power, Panginoon. Wala po kaming magagawa, O Diyos, apart from you, O God. We cannot do it on ourselves, Lord. Hindi po namin kayang baguhin ang sarili namin, Lord God. But your power, Lord, for your intervention, O God, Panginoon, maitataas po namin ang iyong pangalan, Lord. Dahil tunay, Panginoon, na babaguhin niyo po kami sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Give us healing, O God. Yung mga nandito po, O Diyos, Panginoon, ng mga kapatid namin na wala po dito, maging ang wala po, O Diyos. Pagalingin niyo po ang bawat isa, Panginoon, Lord. Hayaan niyo po maramdaman ng bawat isa, Panginoon, yung kapangyarihan, Lord, na tunay kang Diyos na nag-iisa at wala nang iba. Let your power, Lord, ma-receive po namin ng bawat isa, Lord God. Ma-receive po namin. Receive, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat po. Bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa pag-iingat niyo po, Lord. Maraming salamat po. We give you all the glory, the honor, the praise, and the thanksgiving. In Jesus Christ's name we pray. Amen.
Yes, Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa mga gusto ito, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe na amin namin. Salamat po sa inyong mensahe na nag-enlighten sa bawat sa amin. Salamat po sa inyong mensahe na bigyan kami ng pag-asa muli, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe na binigyan ng kaligtasan muli, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe na binigyan niyo po kami muli ng kapatawaran at kami iyong makita at kami ay iyong maging anak, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Dinadalangin po namin ang kaligtasan ng aming tinanggap, Panginoon. Naway ang aming spiritual growth ay lalo pang lumalim at lumalim sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari sa aming mga buhay. Kayo po ang siyang magmaneho sa aming mga buhay. Kaya tinanggap namin kayo, Panginoon. Alisin niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. Kundi kayo po ang siyang magkita sa bawat sa amin. Amen. Muli maraming salamat po, Panginoon. Para sa magandang pag-iwa-iwalay namin, Panginoon, pero hindi pa ito nagtatapos. Maraming pa kayo papaalam sa amin. Ang muling pagpapala, Panginoon, sa bawat sa amin. Sa inyo naman mo lahat ng kapuyan at kapasunod sa pangalan ng Jesus. Amen.